Simula ng file walang alam na ako ay isang army officer. Itinaas ng aking bagong asawa ang kanyang mga kamay sa akin ngunit nagulat ko siya. Pinagsisihan niya ang kanyang buhay pagkatapos. Stit, walang alam na ako ay isang army officer. Itinaas ng aking bagong asawa ang kanyang mga kamay sa akin ngunit nagulat ko siya. Pinagsisihan niya ang kanyang buhay pagkatapos. Komento, kung saan mo kami pinapanood. Ang ulan ay bumabagsak ng tuloy sa loob ng 3 araw. Nakatayo si Jessica sa tabi ng bintana ng kanyang silid, tulugan, nakatingin sa mga pagdo na nagtitipon sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Idiniin niya ang kanyang noo sa malamig na salamin, pinapanood ang mga patak ng ulan na gumagapang pababa na parang maliliit na ilog. Ang kanyang silid ay napuno ng matatag na tunog ng tubig na tumatama sa bubong. Isang tunog na nagpaalala sa kanya ng mga balyo noong bata pa siya at ang seguridad ng mga bisig na kanyang ama, ngunit ang mga araw na iyon ay naramdaman na malayo na ngayon. Nasa bahay siya, ngunit isa rin siyang esterang lerorito. Lesson. Ang boses ng kanyang ina ay pumutol sa kanyang mga iniisip, malambon at apurahan, mula sa hallway. Handa ka na ba? Nandito na siya. Ngumingla ng malalim si Jessica. Sinuri niya ang kanyang refleksyon. Shoulder. Length hair na maayat na bed. Ang kanyang mukha ay sariwak, ngunit seryoso. Ang pinakamahinang bakas ng scar sa ilalim ng kanyang kaliwang panga ay nakatago sa mainat na maki. Nawala ang kanyang uniforme. Sa lugar nito, isang katantamang aso na damit na pag-aari ng ibang tao. Isang taong ginagampanan lang niya kapag umuwi siya. Lumabas siya sa living room. Ang kanyang ina, si Evelyn, ay nakangiti sa kanya. Nang ganda mo, sweetheart. Inabot ni Evelyn ang kamay ni Jessica. Pinisil ito ng marahan. Naging open. Minded ka lang. Okay. Tumango si Jessica. Pinilit ang isang maliit na ngiti. Hindi siya narito para rito. Nanabahay siya para magpahina, nagtatago mula sa ikang kamakailang misyon na nagkamali, nagtatago mula sa kanyang sariling mga pagkakamali. Sinabi sa kanya ng army na magpahina. Huwag humingi ng atensyon. Panatilihin ang iyong core. Walang sinuman sa kapitbahayan ang nakakaalam na siya ay isang army officer, tanging ang kanyang mga magulang. Sa lahat ng iba, si Jessica ay isang tahimik na civil servant. Kamakailan ay inilipat mula sa lungsod. Lad. Ring ng doorbell. Ang puso ni Jessica ay lumaktam. Ang kagalakan na kanyang ina ay imposibleng makaligtaan. Tinantay ni Evelyn ang kanyang damit at nagmadali sa pinto, sumulyap pabalik upang siguraduhin na sumusunod si Jessica. Hinuksan niya ito at naroon siya, si Michael. Nakatayo siyang matangkad, guwapo. Maayos ang gupit, alerto ang madilim na mga mata. Ngumiti siya, isang madaling, nakasanayan ng ngiti. Nagandang tabi, Seth. May verse, kanya ng mainit. Ang kanyang boses ay maayos, malalim. Michael. Maligayang pagdating, sabi ni Evelyn, pinapasok siya. Pakiusap. Pumasok ka. Jessica, naaalala mo si Michael? Tumangon si Jessica ng magalang. Nasarap makita ka uli. Ang mga mata ni Michael ay tumagal sa kanya ng masyadong matagal, na parabang sinusubukan niyang i-memorize ang kanyang muka. Masarap makita ka, Jessica. Naaari ba kitang tawaging Jessica? Tumango siya, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. Ang ngiti ni Michael ay lumawak. Nagdala siya ng isang bouquet ng bulaklak, puting liliit at lilang eraser. Nibinigay niya ang mga ito kay Evelyn, Nanad, Gul at dinala ang mga ito sa kusina. Umupo tayo, sabi ni Michael. Ikinaway ang living room sofa. Umupo sila. Sa isang sandali, tangin ang tunog lamang ng ulan at ang malayo na hung ng telebisyon sa likuran. Lumitaw muli si Evelyn na may mga baso ng Jules, nakangiti sa kanilang dalawa. Umupo siya sa gilid ng kanyang sariling upuan, malinaw na tinatama sa ang paglalaro ng Matt Mayer.
Nahiya, Metro. Nagsimula si Evelyn. Kumusta ang trabaho? Sabi ng nanay mo na promos kang. Ngumiti si Michael, hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Jessica. Oo. Maang. Operations Manager sa P-Codings. Maraming responsibilidad, ngunit nagugustuhan ko ito. Gusto kong maging incon. Ang kanyang tono ay magaan, ngunit ang salitang kontrol ay tila umalingaw-ngaw sa silid. Tumango si Jessica ng magalang, walang sinasabi. Bumaling si Michael sa kanya. At ikaw? Nagtatrabaho ka para sa gobyerno, di ba? Micords, di pa ngayon. Nagbigay si Jessica ng kanyang rehearsed smile. Nagpo-process ako ng mga dokumento, karamihan ay mga report at post. Tahimik. Mukhang naaliw si Michael. Mukha kang mas willy kaysa sa paperwork. May isang bagay sa iyong mga mata, na parang nakita mo na ang mundong. Nagkibit, balikat si Jessica. Nakanabasa ko lang ang maraming file. Tumawa silang lahat, si Evelyn nang medyo malakas, nakahina na ang kanyang anak na babae ay nakikipaglo. Sumulyap si Jessica sa kanyang ama na kararating lang, gumagalaw ng dahan-dahan, sinasadya ang mga hakbang. Tumango siya kay Michael, sinusukat siya. Nagandang gabi, sir, sabi ni Michael, tumayo ng mabilis. Ang ama ni Jessica, si Mr. Rivers, ay tumango. Nakikipagkamay kay Michael. Ang kanyang pagkakahawak ay matatan. Naligayang pagdating sa aming tahanan, Mike Feng. Sana ay tinatrato mo ng maayos ang akin anak na baba. Tiningnan ni Michael ang matandang lalaki sa mata. Oo, sir. Espesyal ng iyong anak. Umaasa akong makilala siya ng mas mahusay. Ang mga mata ni Evelyn ay kumislap sa pag-asa. Nahuli niya ang tingin ni Jessica, nagmamakaawa ng tahimik. Tumalikod si Jessica, nawala sandali sa sarili niyang mga iniisip. Maamoy pa rin niya ang gun oil at pawis, maririnig pa rin ang pag-ugo ng mga radio at ang kulog ng mga botang. Miss niya ang army. Miss niya ang pagiging isang taong mahalaga. Dito sa living room na ito, siya ay isa lamang young woman, isa pang anak na naghihintay na ikasal. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, tumatalbog sa pagitan ng awkward silences at forced laughter. Nagsalita si Michael ng kumpiyansa, nag-uusap tungkol sa kanyang trabaho, kanyang pamilya, kanyang mga plano. Nag-usap siya tungkol sa ambisyon, tagumpay, ng kahalagahan ng tradisyon. Hindi siya kailanman nagtanong kay Jessica ng isang tunay na tanong, hindi kailanman naghihintay para sa kanyang opinyon. Gusto ito ni Evelyn. Si Mr. Rivers ay nanood ng tahimik, tumatango pa minsan, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala kay Jessica. Alalan. Sa pagtatapos ng gabi, tumayo si Michael upang umalis. Salamat sa pagtanggap sa akin, kanya. Jessica, papayagan mo ba kung dalhin ka sa hapunan na yung katapusan ng linggo? Ay lang. Atubili si Jessica. Nakita niya ang pag-asa sa mukha ng kanyang ina, ng pag-aalala sa kanyang ama. Pinilit niya ang kanyang sarili na tumango. Higil. Ang ngiti ni Michael ay malawak, matagumpay. Nakipagkamay siya sa kanyang mga magulang at pagkatapos ng isang nagtatagal na tingin kay Jessica, umalis. Sumara ang pinto. Sa nahimikan. Dinalingan ni Evelyn si Jessica, hinawakan ang kanyang mga kamay. Siya ay kahanga. Hindi mo ba iniisip na siya ay kahanga? Umiti si Jessica. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukha siyang mabait. Hindi gaanong masigasig si Mr. Rivers. Tiningnan niya ang kanyang anak na babae, mababa ang boses. Hindi mo kailangang gawin ang anumang ayaw mong gawin, Jess. Sumimangot si Ivali. Hindi na siya bata, Harold. Alam niya kung ano ang mabuti para sa kanya. Nagpaalang si Jessica, umakyat sa hagdan pabalik sa kanyang silid.
Umupo siya sa kanyang kama, hinayaan ang katahimikan na manatili sa kanya. Alam niya kung ano ang gusto ng kanyang mga magulang. Nalan niya kung ano ang inaasahan ng mundo. Tinitigin niya ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe ay ang kumisap sa screen. Colonel Woods. Ayos ka ba? May problema. Type si Jessica pabalik, ayos lang. Nagpapahina tulad ng sinabi mo. Nagtutulak ang pamilya sa kasal. Lakayanin ko. Atubili siya, pagkatapos ay pinduti ng sun. Nagtaka siya kung gaano katagal niya kayang panatilihin ito. Ang dobleng buhay na ito, ang pagpapanggap na ito. Nagtaka siya kung gusto ba niya. Nabilis na dumating ang katapusan ng linggo. Nakita ni Jessica ang kanyang sarili na nagbihis, naghihintay sa labas ng isang restaurant kasama si Michael. Kinuha niya siya sa kanyang malinis na puting sedan, sinisigurado na buksan ang pinto para sa kanya, compliment sa kanyang damit, nagbibino tungkol sa kung paano niya gusto ang isang babae na marunong manahimik. Ang restaurant ay magandang, ngunit mainay. Order si Michael para sa kanilang dalawa nang hindi nagtatanong. Nagsalita siya ng nagsalita tungkol sa kanyang bagong proyekto sa trabaho, tungkol sa mataas na inaasahan ng kanyang mga magulang, tungkol sa kung gaano kahirap makahanap ng isang babae na may respeto ngayon. Nakinig si Jessica, tumatango, nagtatanong ng magalang, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Napansin niya kung paano niya pinutol ang waiter. Kung paano siya sumimangot ng hindi eksakto ang pagkain sa gusto niya. Kung paano siya umikot ng kanyang mga mata nang sinubukan ni Jessica na magsalita tungkol sa kanyang trabaho. Ang trabaho mo ay napakadali, sabi ni Masalt bigla. Pinuputol siya sa kalagitnaan ng pangumsak. Plan na ay mayroon akong karangyaan na iyon. Tumindat si Jessica, nagulat. Hindi ito kasing dali ng tunog. Nagtibit, balikat si Michael. Gayunpaman, mabuni iyan para sa isang babae. Naknigdat. Tayo ko na ang asawa ko ay gumagawa ng anumang mapangani. Kinagat ni Jessica ang kanyang dila. Paisip niya ang mga lugar na napuntahan niya, ang mga bagay na nakita niya. Nang mapanganib, ay hindi nakakatakot sa kanya, ngunit ngumiti lang siya. Sumandal si Machon. Gusto kita, Jessica. Ibara. Masasabi ko na hindi ka tulad ng ibang babaan. Pinilit ni Jessica ang isang tawa. Salamat. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Seryoso ako. Naghahanap ako ng isang bagay na totoo, isang taong makakasama kong magtayo ng bahay. Sabi ng nanay ko na manirahan ako. Siya ay picky, ngunit sigurado akong magugustuhan kanya. Tahimik ka, Reser. Bihira yan na yun. Nagtaka si Jessica, kung ibig niyang sabihin iyon, bilang isang compliment. Natapos ang gabi nang ihatid siya ni Micah sa kanyang pinto. Nagtagal siya, naghihintay ng isang bagay. Baka isang yakap. Baka isang halik. Umatras si Jessica, ngumiti ng magalang. Salamat, Matron. Nagandang gabi. Mukha siyang medyo naiinis, ngunit tinakpan niya iyon ng isang ngiti. Magandang gabi, Jessica. Isinara niya ang pinto at suandal dito, pagod. Sumilip ang kanyang ina mula sa kusina, nakangiti. Nasiyahan ka ba? Ayos lang. Nagsilumaling si Jessica. Bumuntong, hinina si Evelyn ng marali. Seryoso siya, yes. Masisabi ko. Dapat bigyan mo siya ng pagkakataon. Ang mga lalaking tulad ni Michael ay bihirang dumating. Gusto ni Jet, Sisa na sumigaw. Gusto niyang tumakbo, ngunit sa halip pumiti siya at umakyat sa kanyang silid. Nang gabing iyon, napanaginipan niya ang mga uniforme. Ang mga night raid, ang pagtakbo sa buhay kasama ang kanyang squad. Nagising siya bago sumikat ang araw. Kumahangpas ang puso, nakikinig sa ulan. Sa susunod na ilang linggo, si Michael ay naging isang palaging presensya. Tumawag siya araw.
Bumisita siya sa mga weekend. Minsan dinala ang kanyang ina, si Mrs. Bennet, isang istirikto na babae na may matatalim na mata at isang masikip na ngiti. Gusto ni Mrs. Bennet na tanungin si Jessica tungkol sa kanyang simpleng maliit na trabaho, ang kanyang pagluluto, ang kanyang mga plano para sa mga bata. Sumagot si Jessica ng magalang, ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Mrs. Bennet sa kanya. Palaging naguhusga, palaging sinusukat ang kanyang halada. Si Maestro ay naging mas matapang, mas possessive. Nayaw niya na lumabas si Jessica ng iisa, kahit para sa groceries. Madalas siyang tumawag, check sa kanya. Isang hapon, umuwi si Jessica at nakita si Michael na naghihintay sa beranda. Naglalakad siya, nakasimangot. Nang makita siya, kinubukan niyang ngumiti. Plan ka, Deli? Tanong niya. Namili lang, sagot ni Jessica, ipinapakita ang kanyang bag ng groceries. Gumango siya. Nakasimangot pa rin. Santang susunod, tawagan mo muna ako. Aalala ako sa iyo. Tumango si Jessica. Itinatago ang kanyang pagkadismaya. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang isip ay naglalaban. Naiip niya ang kanyang squad. Ang kanyang lumang buhay. Miss niya ang kalayaan, ang respeto, ang camaraderie. Miss niya ang pagiging sarili niya. Isang gabi, dumating sina Michael at ang kanyang mga magulang para sa hapunan. Tinulungan ni Jessica ang kanyang ina na ayusin ang mesa. Narinig niya si Michael na tumatawa kasama ang kanyang ama sa susunod na silid, ngunit ang tunog ay naramdaman na mali, pilit, hindi natural. Umupo si Mrs. Bennet sa tabi ni Jessica sa kusina, mababa ang kanyang boses. Gusto ka ng anak ko. Hindi siya madaling taong pasayahin. Swerte ka. Ngumiti si Jessica ng magalang. Salamat. Maarn. Sumandaw si Mrs. Bennet. Ang isa mabuting asawa ay tahimik. Iginagalang niya ang kagustuhan ng kanyang asawa. Hindi siya nagdudulot ng gulo. Iyan ang nagpapanatili ng isang tahanan. Tumango si Jessica, walang silasabi. Alam niya ang uri. Ang hapunan ay tensyonado. Nagsalita si Metro ng malakas, nagmamalaki tungkol sa kanyang trabaho, kanyang mga kaibigan, kanyang mga plano. Ang ama ni Jessica ay nagtanong ng ilang banalad na tanong, ngunit karamihan ay nakinig. Sa pagtatapos ng gabi, kinaya ni Michael si Jessica. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Gusto ka ng nanay ko. Gusto kita. Sa tingin ko maaari tayong maging masaya ng magkasamang. Tiningnan siya ni Jessica, hinahanap ang kanyang mukha para sa ilang tanda ng lalaking gusto niyang makita. Ngumiliti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakausapin ko ang iyong mamagulang tungkol sa kasal, anya. Oras na. Tahimik si Jessica. Naramdaman niya ang mundo na nagsasaa. Ang mga dingding ay humihigpit. Gusto niyang sabihin ang hindi, sumigaw, tumabo. Ngunit naisip niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang pag-asa, ang kanilang takot na hindi siya manirahan. Naisip niya ang kanyang lihim, ang kanyang tunay na buhay, ang hindi niya kailanman maibubunyag. Tumamo siya. Kige. Ngumiti si Matrol, matagumpal. Hinalikan niya ang kanyang noo. Mabuting babae. Ngumiti si Jessica, ngunit sa loob naramdaman niya ang isang bagay na nabasad. Ang kasa ay binalak ng mabilis. Halos walang oras si Jessica upang mag-isip. Hinawakan ng kanyang ina ang mga detalye, bulaklak, pagkain, damit. Tumawag si Michael angaw, nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaswerte, kung gaano sila kakaya. Nang umaga ng kanyang kasal, nakatayo si Jessica sa harap ng salamin na nakasuot ng puti. Ang kanyang ina ay ayos ng kanyang bill, may luha sa kanyang mga mata. Magiging masaya ka, Jess. Bulong ni Evelyn. Aalagaan niya. Gusto ni Jessica na paniwalaan siya.
Gusto niyang maniwala na maaari siyang maging ibang tao, isang normal na tao. Ngunit habang tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakita niya ang sundalo sa ilalim, ang fighter, ang babae na nakaligtas sa digmaan. Nang magsimula ang seremonya, hinawakan ni Jessica ang kamay ni Matrel. Tumingin siya sa kanyang mga mata at nakita ang ambisyon, control, isang gutom para sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang mga panata ay sinabi. Ang mga singsing ay ipinagpalit. Hinalikan siya ni Matrel. Hinawakan siya ng mahigpit, halos possessively. Ang parakpakan ay malakas, ngunit naramdaman ni Jessica na nag-iisa. Nang umalis siya sa bulwagan, tuwingin si Jessica pabalik sa kanyang mga magulang. Tumango ang kanyang ama, mapagmataas, ngunit aalala. Tinunasan ng kanyang ina ang luha ng kagalakan. Ngumiti si Jessica, ang kanyang mukha ay kalmado at kamosis. Ngunit sa loob, alam niya na ito ay simula pa lang. Ang unang buwan ng kasal ay isang gown. Sinubukan ni Jessica na kumbinsihin ang kanyang sarili, na normal pa sa lahat na makaramdam ng kakaiba. Sabi ng mga tao, kailangan ng lahat ng mag-asawa ng oras upang mag-adjort. Ngunit habang lumibas ang mga araw, lumakas ang kanyang unis. Si Michael ay attentive sa simula. Tinawag niya siya ng mga pet na mess at dinalhan siya ng maliit na regalo. Isang bagong phone case, isang scarf, isang set ng earrings na hindi niya kailangan. Gusto niyang panoorin siyang buksan ang mga ito, hinahanap ang kanyang mukha para sa pasasalamat, pag napruba, baka pagkamangha. Ngumiti si Jessica at nagpasalamat sa kanya. Ngunit palagi itong naramdaman na parang isang pagsubok. Nagsimula siyang magtakda ng mga patakaran, banayad sa simula. Tetik mo ako kapag nakarating ka sa merkado, anya. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat habang umalis siya sa bahay. Bakit? Tanong niya, pinilit ang isang ngiti. Upang hindi ako alala. Alam mo. Hindi ligtas ang mundo, anya. Gusto ko lang protektahan ka. Tumango si Jessica, ngunit alam niya ang tono. Narinig niya iyon mula sa mga commanding officers. Maliban kung ito ay hindi para sa kaligtasan. Ito ay para sa control. Hindi nagtagal, nagsimulang tanungin ni Michael na ang lahat. Isang umaga, nakatayo siya sa harapang pinto habang itinatali niya ang kanyang sapatos. Kaan ka pupunta? Ang kanyang boses ay magaan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Sa groceries lang. Sagot niya. Gaano katagal ka? Hindi ko alam. Baka isang oras. Sinuring niya ang kanyang relo. Text mo ako kung uli ka. Aalara ako. Gagawin ko, anya. Matatag ang boses. Tinabot niya ang kanyang braso. Hinawakan ito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. At huwag mong kalimutan ang listahan mo. Huwag kang magsayang ng pera. Hila si Jessica, ngumiti habang umalis siya. Naramdaman niya ang kanyang mga mata sa kanya hanggang sa lumiko siya sa kanto. Ang apartment ay naramdaman na mas maliit kasama si Michael doon. Gusto niya ang mga bagay sa isang tiyak na paraan. Ayaw niya kapag iwan si Jessica ng mga pinggan sa cake o kapag ang kanyang mga sapatos ay hindi perpektong nakahanal. Nagreklamo siya kung hindi niya tinitiklop ang kanyang mga shirt sa tamang paraan. Bakit napakahirap? Sumigaw siya isang gabi, itinapon ang isang gusot na shirt sa kama. Huminga ng malalim si Jessica. Nagawin mo ulit. Umul siya. Pagtatrabaho ako ng gusto buong araw, Jessica. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay panatilihin ang mga bagay na malinis. Hindi siya nakipagtalo. Itinitlop lang niya ulit ang shirt. Ang kanyang mga kamay ay kalmado, ang kanyang isip ay malayo. Balik sa barracks, tinitiklop ang mga uniforme sa Army Perfection. Dawat dearness. Dumating ang ina ni Michael, si Mrs. Benettin. Gusto niyang umupo sa kusina at husgahan ang lahat ng ginagawa ni Jessica. Ang alat ng soup na ito, niya, itinulak ang kanyang mangkok. Pasensya na, ma'am, sagot ni Jessica,
hindi kailanman nakikipagkita sa kanyang mga mata. Nayo ni Mrs. Bennet na mga apology. Gusto niya ng submission. Ang isang mabuting asawa ay mabilis na natututo. Hindi ba sila nagtuturo sa iyo ng anuman sa bahay? Gusto ni Jessica na sabihin sa kanya na kaya niyang magpaputok ng refer, magbasa ng mapa sa dilim, i-patch up ang mga sudat, at mamuno ng isang patrol sa gubat, ngunit tumaho lang siya, nagdaragdag ng mas maraming tubig sa soup. Palaging kinakampihan ni Maitre ang kanyang ina. Nakinig ka sa kanya, Anya, halos nababato. Sinusubukan niyang tumulong. Pilunok ni Jessica ang kanyang pagmamataak. Naisip niya ang kanyang mga magulang, ang ala ang mukha ng kanyang ama, ang asa ng kanyang ina. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili ng maging patien. Nang gabi, nakahiga si Jessica nagising, nakatingin sa kisangi. Humihilik si Michael sa tabi niya. Minsan gumulong siya at hinawakan ang kanyang baso, hinihila siya palapit. Kahit na hindi siya komportable, hinayaan niya. Tayo niyang lumaban. Isang gabi, pagkatapos umalis ni Mrs. Bennet na masama ang mood, isinara ni Maitre ang pinto at bumaling kay Jessica. Ano ang sinabi mo sa kanya? Hiningi niya. Wala, sabi ni Jessica, pinanatili ang kanyang tono na even. Nialit siya. Sabi niya umikot ang iyong mga mata sa kanya. Hindi ako. Lumapit siya. Huwag kang magsinungaling sa akin, Jessica. Tiningnan niya siya. Sa isang segundo, ang kanyang army training ay apoy. Isang babala, isang pagnanais na ipagtanggol ang sarili, ngunit nilunok niya ito. Hindi pa. Hindi ako nagsisinungaling. Tinitigan niya siya, naghihintay na siya ay mag-print. Hindi siya. Sumigaw siya. Tumalikod. Mas mabuti pa kung hindi ka. Kumina ng dahan, naan si Jessica, ang kanyang mga kamao ay lumuwag. Nakita ni Jessica ang kapayapaan sa maliliit na gawain. Gumising siya ng maaga upang mag-ehersisyo, push-ups, sit-ups, squats. Tinawag niya itong keeping fit. Ngunit ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kanyang sarili na saing. Isang umaga, habang tinatapos niya ang kanyang huling set ng squats, pumasok si Michael. Nakatayo siya sa pintuan, pinapanood siya. Nakit mo ginagawa ang lahat ng iyan? Tanong niya. Itinaas ang kilay. Nakakatulong ito sa akin na linisin ang aking ulo, sabi ni Jessica. Inabot ang kanyang tuwalya. Tiningnan siya ni Michael. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyan. Tasal ka na. Sino ang sinusubukan mong i-impress? Pinunasan ni Jessica ang kanyang mukha. Ito ay para sa akin. Suhinghal siya. Ayaw ko ng asawa na may mga muscles. Gusto ko ng asawa na malambot at banayad. Walang sinabi si Jessica. Pumunta siya sa shower, hinandado ang pinto sa likuran niya. Ang mga kaibigan ni Michael ay nagsimulang dumating sa mga waitin. Uminom sila ng beer at naglaro ng malakas na musika sa living room. Bihira silang makipag-usap kay Jessica maliban sa humingi ng pagkain o mas maraming yelo. Isang linggo, nagdala si Jessica ng isang keytray ng snacks. Ang isa sa mga lalaki, si David, ay ngumiti sa kanya. Michael, ang asawa mo ay maganda at masunurin. Mahusay mo siyang sinanay, nagbiro siya. Tumawa ang ibang mga lalaki. Ngumiti si Michael, tumingin kay Jessica ng may pagmamataas. Tinilit ni Jessica ang isang tawang. Sa loob, nasunog siya. Ang mga araw ay lumabo sa mga linggo. Nang temper ni Michael ay naging mas matalas sa maliliit na bagay. Minsan sumisigaw siyang. Minsan inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa, na nagulat kay Jessica nang gusto na nahulog niya ang isang baso. Hindi siya apologize. Kinabukasan, dinelhan niya siya ng mga bulaklak. Pasensya na kung naging matigas ako, anya. Ngunit kailangan mong maintindihan, malaki ang inaasahan ng pamilya ko. Malaki ang inaasahan ko. Numango si Jessica. Hawak ang mga bulaklak. Alam niyang sayo na ito.
Nakita niya ito dati sa mga recruit na hindi makontrola ang kanilang galit, papulugas sa mga regalo, nangangako na hindi na mangyayari ulit. Na lagi itong nangyayari ulit. Isang gabi, umupo si Jessica sa balkon ni pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa pamamagitan ng haze. Tinawagan niya ang kanyang ama. Pinananatili ang kanyang boset na mababa. Nad, ayos ta ba? Tanong niya. Dapat ako ang magtanong sa iyo niyan, Jess. Nagpatubili siya. Ayos lang ako. Pagod na. Bumuntong. Hinina si Mr. Numbers. Kung hindi ka masaya, maaari kang umuwi. Hindi mo kailangang manatili dahil sa amin. Nilunok ni Jessila. Nagiging ayos ako. Nailangan ko lang ng oras. Nahimik siya sandali. Ang nalay mo ay mabuti ang ibig sabihin, ngunit alam ko kung paano ang pakiramdam na nakulong. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo ako. Pangako. Kumango si Jessica, kahit na hindi siya nakikita. Nangangako ako, Dad. Nagpaalam sila. Nanatili si Jessica sa balkoni hanggang sa ang langit ay naging itim. Iniisip ang buhay na iniwan niya at ang isa na nakulong siya ngayon. Isang araw habang nililinis ni Jessica ang silid, tugan, umugong ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang dating sponmate, si Lisa. Ayos ta, Sergey. Miss kita. Ngumiti si Jessica sa unang pagkakataon buong linggo. Nad, tatsa pabalik. Ayos ako, naglalaro lang ng asawa. Mas mahirap ito kaysa sa training ka. Sumagot si Lisa na may lauging emoji. Pusta ko kaya mong labanan ng sinumang asawa. Huwag kang magpaloko. Tinitigan ni Jessica ang mensahe, sumasakit ang pusong. Nad, type siya, huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Ngunit habang pinindot niya ang send, nagtaka siya kung totoo iyon. Huling gabing iyon, umuwi si Michael ng muli, umaamoy ng alang. Naghintay si Jessica sa living room, nagpapanggap na nagbabasa ng libro. Napadapa siya, iniulog ang kanyang mga susi sa sahig. Ising ka pa. Gulong niya. Kumamol ni si Jessica. Gusto kong siguraduhin na nakauwi ka ng ligtas. Bumagsak siya sa ko. Masyado kang alala. Umupo siya sa tabi niya, mainat ang huwag umawa. Nasiyahan ka ba? Kumumo siya, nakatingin sa kisame. Nang boss ko ay on my cake. Ang nanay ko ay palaging nad. Minsan kailangan ko lang ng space. Jessica, hindi mo naiintindihan. Nakinig si Jessica, tahimik. Umupo siya, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay bloodshot. Paisip mo ba na magkaanak? Kumindat si Jessica, nagulat. Hindi ko alam. Makaisang angaw. Sumimangot si Michael. Gusto ng nanay ko ng mga apo. Gusto ko isang anak na lalaki. Isang malakas na anak na lalaki. Kailangan kong malaman na bibigyan mo ako niyan. Tumango si Jessica, hindi nagtitiwala sa sarili na magsalita. Sumandal siya. Gawin mo ang sinasabi ko, di ba? Tiningnan siya ni Jessica sa mata. Ako ang asawa mo, hindi ang katulong mo. Dumilim ang mukha ni Michael. Sa isang segundo, inakala ni Jessica na baka sumabog siya, ngunit umiling lang siya, sumandal. Masyado kang nag-uusap minsan, bulong niya, ipinikit ang kanyang mga mata. Tinanood siya ni Jessica, ang sarili niyang mga mata ay malamig at malinaw. Kinabukasan, kumilos si Michael na parang walang nangyari. Hinalikan niya si Jessica sa pisngi bago umalis para magtrabaho. Tinanood siya ni Jessica na umalis, mabigat ang kanyang pusong. Kinuha niya ang kanyang telepono. Daddy, tat ng isang mensahe kay Lisa. Pinsan na, busy ko ang battery. Hindi ba babasa doon, nalam ko kung sino ang kalaban. Agad na dumating ang sagot ni Lisa. Nanatiling malakas. Tandaan mo kung sino ka. Gumiti si Jessica,
ang kanyang determinasyon ay tumigas. Nang mga basan ay kumakalat, ang temper ni Michael ay naging mas matala. Ang mga salita ng kanyang ina ay naging mas nakakalason. Sinubukan ni Jessica na panatilihin ang kapayapaan, ngunit bawat araw ang tensyon ay lumalaki. Hindi siya sigurado kung gaano katagal pa siyang makakapigil. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi siya babasad. Hindi para kay Maisol, hindi para sa sinuman. Ang ulan ng lungsod ay natuyo, napalitan ng mainit, hindi mapakali na hangin. Nagising si Jessica ng maaga, ang kanyang katawan ay ang edge bago ang alarm. Ang tabi ni Michael ng kama ay walang laman. Narinig niya siyang gumagalaw sa kusina, naghahanap ng isang bagay. Ginawa niya ito kapag galit siya. Isang tahimik na pabala sa sinumang nakikinig. Hinugasan ni Jessica ang kanyang mukha, tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod, mas matigas sa isa sa naaalala niya. Tinatakbo niya ang kanyang mga daliri sa kanyang panga, naaalala ang lumang scar mula sa pagsasanay. Nagtaka siya kung may makakakita ba sa mga tunay na laban na nilabanan niya. Sa ibaba, sumigaw si Maker, nasal ng kapay. Humina ng malalim si Jessica, pinagsanga ang kanyang sarili. Nagawa ako ngayon, anya, gumagalaw ng mabilis. Hindi siya tumingin sa kanya habang sinimulan niya ang makina. Tinitigan niya ang kanyang telepono, bumubulong ng sumpa. Alam mo ba kung paano panatilihin ang isang bahay o hindi? Nanatiling tahimik si Jessica. Inilading niya ang tasa sa harap niya. Pasukal, umungol siya. Napatalam mo na ngayon. Nagdagdag siya ng isang kutsara, iniiabot sa kanya ang tasa. Sumipsip siya, sumimangot, at ibinuhos ito sa sink. Walang kwenta, sumigaw siya. Tiningnan siya ni Jessica, kalmado ang kanyang mukha. Pasensya na kung galit ka. Tinitigan niya siya, may isang bagay na pangit sa likod ng kanyang mga mata. Talaga. Minsan sa tingin ko ginagawa mo ang mga bagay para lang inisin ako. Wala siyang sinabi. Tinapos niya ang paghahanda at umalis para magtrabaho ng walang salitang paalang. Dinugo ni Jessica, ang araw sa paglilinis. Ladsprob siya ng marasahig, pinunasan ang bawat ibabaw, at inayos ang ref. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng automatiko. Patuloy siyang sumusulyap sa kanyang telepono. Naghihintay ng text mula kay Maitzer o mula sa siluman. Ngunit nanatiling tahimik ang bahay. Nang hapon, dumating si Mrs. Bennett ng walang babala, naka-cross ang mga braso at ang mga mata ay scan para sa mga pagkakamali. Dost mo ba ang mga shelma? Tanong niya, pinatakbo ang kanyang daliri sa gilid ng tinistan. Oo, maang. Sinuri ni Mrs. Bennett ang kanyang trabaho. Miss spot ka. Gusto ni Michael ng mga bagay na perpeto. Kung hindi mo kaya iyan, ibang tao ang dado. Ngumiti si Jessica ng magalang. Salamat. Ayusin ko. Sumandaw si Mrs. Bennett, mababa ang boses. Huwag mong ipahiya ang anak ko. Sa tingin mo at pesyal ka, ngunit ikaw ay isa lamang babae na nagkaroon ng swerte. Kung hindi mo siya mapapasaya, pagsisisihan mo. Hawak ni Jessica ang kanyang tingin. Isa sa alam ko iyan, ma'am. Sumingot si Mrs. Bennett, malinaw na hindi nasisiyahan, at umalis nang hindi nagpaalang. Nakatayo si Jessica ng isa sa living room, masikip ang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binilang ang kanyang hininga, pinatatag ang kanyang sarili tulad ng ginawa niya bago ang isang mission. 1, 2, 3 kanmado, konton. Nang gabing iyon, umuwi si Matron ng huli. Umaamoy siya ng kolog at pagkadismay. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa kotsa at pinaluwag ang kanyang tay. Nakit hinihanda ang hapunan. Hihingi niya. Sinuri ni Jessica ang orasan. 6:00 pa lang. Akala ko mas huli ka. Ginihampas niya ang kanyang kamay sa mesa.
Bakit kailangan kong ulitin ang sarili ko? Kapag sinabi kong umuuwi ako, handa mo na ang hapunan. Masyado bang malaki ang hiningi? Pumunta siya sa kusina, pinanatili ang kanyang mga galaw na dahan at sinasadya. Inilabas niya ang mga plato, inihanda ang kanyang pagkain. Umupo sa tapat niya. Kumain siya ng tahimik, sinasaksak ang pagkain. Hindi siya nagpasalamat. Hindi siya tumingin sa kanya. Nang matapos siya, itinulak niya ang kanyang plato. Halos hindi ka nagsasalita. Nagtatampo ka ba? Tumingnala si Jessica. Wala lang akong masab. Tumawa siya, ngunit walang humor. Palagi kang may attitude. Sa tingin mo ba mas mahusay ka kaysa sa akin? Ikaw at ang iyong mga lihim. Pinanatili ni Jessica ang kanyang boses na matatag. Pagod nang ako, Mitchell. Inihampas niya ang kanyang kamao muli. Huwag kang sumagot sa akin, tinitigan niya siya, hindi kumiksak. Numayo si Michael bigla, ang kanyang silya ay kumakalatad sa sahig. Lumakad siya sa paligid ng mesa, mabigat ang kanyang mga yaban. Hindi gumalaw si Jessica. Sa tingin mo maaari mo akong hindi igalang sa aking bahay. Sumigaw siya, takatayo sa ibabaw niya. Sumikip ang panga ni Jessica. Walang siluman ang hindi gumagalang sa iyo. Itinaas niya ang kanyang kamay, at bago siya makapan, Ritik, tumama ang kanyang parad sa kanyang pisngi. Matigas, matalas, biglaan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahan. Ang mundo ni Jessica ay naging puti sandali. Ang kanyang mukha ay masakit. Tikman niya ang dugo. Tiningnan siya ni Michael. Humihina ang kanyang dibdib. Naka ngayon, matuto ka. Dinitigan niya siya. Ang shock at galit ay pumipilipit sa kanyang dibdib. Sa isang split second, gusto ng kanyang katawan na mag-reactate. Ang kanyang pagsasanay ay sumigaw para tumayo siya, lumaban, gap siya sa isang dalaw, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Hindi pa. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, naramdaman ang init at ang pasa na tumataas sa ilalim ng kanyang balat. Tiningnan niya siya ng diretso sa mata. Ito ba ang uri ng asawa na gusto mong maging, Matron? Ang kanyang mukha ay pumilipit. Huwag kang magsimula. Lumayo si Jessica, ang kanyang likod ay tuwid. Malamig ang boses. Maghihinis ako. Naglakad siya sa kusina, nanginginig ang mga kamay, ngulit sapat na matatag upang umawak ng plato. Gumalaw siya ng mainlat, nililinis ang bawat pinggan. Ang kanyang isip ay naglalaban, galit, kahihiyan, pagkalkulak. Narinig niya si Michael na umakyat sa silid, tulugan. Sa loob ng mahabang panahon, nakatayo lang siya sa kusina, humihina. Pinatatag ang kanyang sarili. Hindi siya iyang. Hindi niya ibibigay sa kanya ang kasiyahan. Huling gabing iyon, umupo si Jessica sa kama na may hawak na ice pack sa kanyang pisngi. Natulog na si Michael, humihilik ng mahina na parang walang nangyari. Nang telepono ni Jessica ay umugong. Sinuri niya ito, isang mensahe mula sa kanyang ama. Kumusta ka, Nether? Ang nanay mo ay nagpadala ng kanyang pag-ibig. At ubili si Jessica. Ang kanyang mga daliri ay nag-cover sa screen. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat. Gusto niyang umuwi, ngunit hindi niya kaya. Hindi pa. Nayos nang ako, Dan. Taguod lang. Nakapin mo si mama para sa akin. Iniladay niya ang telepono. Nakatingin sa kisame. Sa dilim, hinayaan niya ang isang lunga na bumagsak. Isa lang. Kinabukasan, maagang dumating si Mrs. Benedict. Tiningnan niya ang mukha ni Jessica at sumimangot. Anong nangyari sa iyo? Tumalikod si Jessica, kinabala ang kanyang sarili sa alusan. Isang aksidente lang. Lumapit si Mrs. Benedict, ibinaba ang kanyang boses. Huwag mong ipahiya ang anak ko. Kung ikaw ay isang tunay na asawa, hindi niya kailangang turuan ka ng leksyon. Tandaan mo iyan. Hinigpitan ni Jessica ang kutsara.
Isasalang, alang ko iyan. Ngumiti si Mrs. Bennet ng manipis at malamig. Pabuting babal. Kumilos si Michael na parang walang nangyari. Hinalikan niya si Jessica sa pisngi bago umalis para magtrabaho, na parang minartahan ang kanyang teritoryo. Inanood siya ni Jessica na umalis. Ang puot ay kumukulo sa ilalim ng kanyang kalmadong ekspresyon. Hindi siya mahina. Hindi siya basat. Hindi pa, ng araw na iyon, tumawag siya, hindi sa kanyang pamilya, kundi sa mga lumang kaibigan, ang kanyang mga squadmate, mga taong alam ang kanyang tunay na lakas. Hindi siya nagsalita ng marami, ilang coded words lang. Setting. Hindi ayos ang lahat. Baka kailangan ng backup sa lalong madaling panahon. Sumagot sila ng maikli, matatag na mga pangako. Nakatayo, Sargi. Ngumiti si Jessica sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Hindi siya mag-iisa. Nang gabing iyon, umuwi si Michael na may hawak na bouquet ng bulaklak. Ibinigay niya ang mga ito kay Jessica. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Pasensya na tungkol kagabi, bulong niya. Alam mo kung paano ako kapag skelista ko. Hindi ko sila sadya. Kinuha ni Jessica ang mga bulaklak, tinitigan siya. Hindi iyan dahilan. Sumikip ang panga ni Mason. Hayaan mo na. Wala siyang sinabi. Inilagay ang mga bulaklak sa isang may. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Michael na kumilos ng normal, nag-uusap tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kung paano niya gusto ang mga bata, tungkol sa hinahap. Nakinig si Jessica, tahimik, pinapanood siya ng malapit. Tiningnan niya siya, ang pagkadismaya ay nagtatayo. Wala ka bang sasabihin? Tumayon, si Jessica. Ang kanyang boses ay patag. Matutulog na ako. Iniwan niya siya sa living room, nakatingin pagkatapos niya. Nang gabing iyon, nakahiga si Jessica na gising. Sumasakit ang kanyang pisngi. Inulit niya ang sandali ng paulit-ulit. Naramdaman ang galit na lumalaki. Hinayaan niya siyang makatakas dito. Ngunit sa pagkakataong ito lang. Siya ay isang sundalo. Mayroon siyang pasensya. Kaya niyang maghintay para sa tamang sandali. Nag-taat siya ng isang mensahe kay Lisa. Nagtataka ka ba kung gaano karami ang kayang tiisin ng isang tao bago siya bumagsak? Agad na dumating ang sagot ni Lisa. Huwag mong hayaang sirain ka ng sinuman. Kailanan. Ngumiti si Jessica. Ang kanyang determinasyon ay tumigas. Lumipas ang mga araw at kumupas ang pasa. Michael ay naging mainat, mas tahimik, na para bang may naramdaman siyang nagbabago kay Jessica. Tinanood siya ni Mrs. Bennet na parang palaging naghihintay ng isang pagkakamali. Naghihintay din si Jessica. Tinanood niya, nakinig, nagplano. Hindi siya magiging isang biktima. Hindi magdatagal. Tumigil si Jessica sa pagngiti para kay Mekon. Nagpatuloy siya sa kanyang mga araw ng tahimik, ang kanyang mga galaw ay mainat, ngunit hindi kailanman nag-aatubili. May isang bagay na nagbago sa kanya pagkatapos ng sampa na iyon. Isang tahimik na galit, patienti, at palamig. Napansin ni Mekon. Naging kahina, hinala siya, twitchy. Sa tuwing hinawakan ni Jessica ang kanyang telepono, sumusuyat siya na para bang umaasa na aamin siya ng isang bagay. Nagtanong siya ng mga tanong ng patuloy. Sino yan sa telepono? Ang nanay ko. Nakit kang matagal sa labas. Nailangan ko ng hangin. Sino ang tinitek mo? Isang kaibigan. Ang kanyang paranoia ay nagparamdam sa bahay na mas mabigat. Si Mrs. Bennet ay dumating ng mas madalas, nagdanala ng tensyon. Tinuna niya ang lahat mula sa mga pagkain ni Jessica hanggang sa paraan kung paano niya tiniklop ang labada. Masyado kang sekreter. Kinaway niya isang hapon. Hindi ka nagsasalita. Hindi ka tumatawa. Kailangan ni Metro ng asawa, hindi anino. Tinanatili ni Jessica ang kanyang mukha na blanko. Susubukan ko. Maang. Sumandang si Mrs. Bennet.
Subukan mo ng mas husto o hahanap ako ng iba. Halos tumawa si Jessica. Hayaan mo siyang subukan, tingnan mo kung gaano kalayo ang mararating mo. Ang tanging kapayapaan ni Jessica ay dumating sa maagang umaga kapag nag-ehersisyo siya bago magising si Michael. Bumagalaw siya sa mga squats, push-ups, shadow basin, ang kanyang sariling tahimik na ritual ng lakas. Isang umaga, pumasok si Michael. Pinapanood siya mula sa pintuan. Nandito ka pa rin, ay niya. Hindi uminto si Jessica. Oo. Inikot niya ang kanyang mga brasong. Bakit mo ginagawa ang lahat ng iyan? Nakakatulong ito sa akin na linisin ang aking ulo, sabi ni Jessica. Tiningnan siya ni Michael. Sino ka talaga? Jessica. Hindi ka talagang nagsasalita tungkol sa iyong nakaraan. Nagtibit, balikas si Jessica, nagtatago ng ngiti. Hindi ko gustong pag-usapan ang nakaan. Sumimango si Michael, ngunit hindi ito binitawan. Ngunit ang galit ni Michael ay lumaki. Nagsimula siyang uminom ng mas maani. Umuumi ng huwing. Sumisigaw siya tungkol sa maliliit na bagay, isang sunog na pagkain, isang maling sapatos, isang half-charged phone. Tumigil si Jessica sa pagpapaliwanag. Hinayaan niya siyang sumigaw. Pinapanood siya sa parang pinapanood ng isang mangaangaso ang biktima. Naghihintay siya ng isang bagay, at naramdaman niya iyon, bagaman hindi niya alam kung ano. Isang gabi, umuwi siya at inihampas ang pinto ng mustulan ng hulog ang isang photo frame mula sa dingding. Saan ka galing? Hilingi niya. Pinanatili ni Jessica ang kanyang boses na malamig. Pumunta ako upang makita ang aking mga magulang. Lumapit siya. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Tiningnan siya ni Jessica sa mata. Hindi ko kailangan ng pahintulot upang bisitahin ang aking mga magulang. Hinawakan niya ang kanyang brasong. Huwag mo akong kausapin na ganyan. Hila si Jessica nang walang kahirapan, ang kanyang pagkakahawak ay matatad. Kumindat si Michael. Nagulat sa kanyang lakas. Tinitigan siya ni Jessica. Huwag mo na akong hawakan ng ganyan ulit. Ang galit ni Michael ay natigilan sandali, ngunit hindi siya hahayaan ng pagmamataas na umatna. Sa tingin mo maaari mo akong takuti. Sino ka sa tingin mo? Bumaling lang si Jessica at lumakad sa kusina, iniiwan siya na kumukulo sa sarili niyang galit. Napansin ng pamilya ni Michael ang pagbabago. Kinaat ni Mrs. Bennett si Jessica sa hallway isang hapon. Sabi ni Michael, nagiging matapang ka, sumisitsit siya. Siya ang ulo ng bahay na ito. Swerte ka na pinili ka pa niya. Sinagutan siya ni Jessica. Kalmado at walang takot. Kung hindi siya masaya, maaari siyang umalis. Gast si Mrs. Bennett. Halos nasakan. Sa tingin mo espesyal ka. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Ngumiti si Jessica ng malamig. Hindi rin dapat kayo. Umalis si Mrs. Bennett. Nang gabing iyon, sinubukan ni Michael na ayusin ang mga bagay. Bumili kay Jessica ng isang necklace. Narito, Anya. Gusto kong magsimula tayo ng saiwa. Sabi ng nanay ko, masyado tayong aaway. Ayaw ko niyan. Subukang natin uring. Kinuha ni Jessica ang necklace. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi mo maaayos ang lahat ng may mga regalo. Nagalit si Michael, ngunit walang sinabi. Ngunit sa likod ng mga scene, naghahanda si Jessica. Nagpadala siya ng isang code message kay Lisa. Ang sitwasyon ay lumalala. Nakakailangan ng tulong. Gumayong. Pagad na sumagot si Lisa. Nandito kami. Sabihin mo lang ang salita. Ngumiti si Jessica, alam na nasa likod niya ang kanyang squad. Isang gabi. Sinundan siya ni Matron. Nakita niya si Jessica na lumabas, telepono sa kamay, nakikipag-usap ng tahimik. Gumapang siya palapit, nagtatago sa likod ng dinding habang nakikinig.
Nagsalita si Jessica sa code. Ngunit ang mga salita ay nagpabalisa sa kanya. Lahat ay kontrolado. Walang agarang banta. Update ako. Nang puso ni Michael ay umampas. Akala niya naloloko siya. Nang galit at yelawsi ay kumulo sa loob niya. Sumabog siya mula sa kanyang pinagtataguan. Sino ang kausap mo? Bumaling si Jessica, hindi nagulat. Isa kaibigan. Bakit ka nagtatago? Sumigaw si Michael. Huwag kang magsinungaling sa akin, nanloloko ka ba? Nagbabalak ka ba laban sa akin? Tumayo si Jessica ng tahimik, ganap na kamado. Dapat mong suriin ang iyong sarili, Michael. Pagod na ako sa mga laro na ito. Sumugod siya sa kanya, ngunit umatras si Jessica. Ang kanyang posture ay maluwag, ang mga kamay ay nasa kanyang tabi, handa para sa anuman. Gustong mo akong saktan uli? Matatag ang boses. Atubili siya, pagkatapos ay sumugod sa loob. Inihampas ang pinto nang gusto na niya yanig ang salamin. Humina ng malalim si Jessica, nakatingin sa buwan. Tapos na siya sa pagtatago. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang aa. Nang gabing iyon, bumisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit, napansin ang pagbabago sa mga mata ni Jessica. Yes, anong mali? Umupo si Jessica kasama ang kanyang mga magulang sa maliit na living room, nagsalita ng mahina. Sinaktan niya ako minsan. Sumigaw siya. Nagbabanta siya. At hindi na ako makakabuhay ng ganito. Ang mga kamay ng kanyang ama ay nanginginig. Chelsea. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Umuwi ka. Ang kanyang ina ay umiyak ng tahimik. Ang pagkakasala at takot ay nahahalo sa kanyang mga luha. Pasensya na, baby. Akala ko tatatuhin kanya ng maayos. Hinawakan ni Jessica ang kanilang mga kamay. Hindi ako mahina. Kailangan ko lang ng oras. Ngunit sa tingin ko oras na para ipaalala ako kay Michael kung sino talaga ako. Tumango ang kanyang ama, isang tahimik na pagmamalaki ang lumaraki sa likod ng kanyang pag-aalala. Ano man ang gawin mo, kasama ka namin. Tinisil ni Jessica ang kanyang kamay. Nalamat, Dad. Bumalik sa apartment, naghihintay si Michael. Ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang sinabi mo sa iyong mga magulang? Sinasabi mo ba sila laban sa akin? Umalis si Jessica sa tabi niya, ang kanyang mga galaw ay kalmado. Hindi na ito tungkol sa iyo. Hinawakan ni Metral ang kanyang braso, ngunit sa pagkakataong ito ay madali siyang unikot, na nagpatamba sa kanya. Tinitigan niya siya, ang pagsasakatuparan ay sumisikat sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya na hindi natatakot si Jessica. Tiningnan siya ni Jessica, matatang at malakas. Kung hahawakan mo ako ulit, pagsisisihan mo. Ang mukha ni Michael ay pumihipit sa galit, ngunit umatras siya. Sino kang? Sumigaw siya. Ngumiti lang si Jessica, isang matigas, malamig na ngiti. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sa susunod na silid, nagpadala si Jessica ng isa pang mensahe kay Lisa. Oras na. Agad na sumagot si Lisa. Handa, na. Signal mo kami kung kailan gagalaw. Inilagay ni Jessica ang kanyang telepono, malinaw ang kanyang ilik. Tapos na ang paghihintay. Bukas, makikita ni Michael at ng kanyang pamilya kung sino talaga siya. Linggo noon, ang araw na palaging dumating ang pamilya ni Michael para sa hapunan. Nagluto si Jessica ng tahimik, kinaayos ang mesa na parang naghahanda para sa labanan. Ang kanyang mga kamay ay matatag, ang kanyang isip ay matalas. Naglakad si Michael sa living room, sumisigaw sa kanyang ina tungkol sa attitude ni Jessica. Tinitigan ni Michelle Belnet si Jessica sa tuwing pumapasok siya sa silid. Ang nakababatang kapatid ni Michael, si Daniel, ay nakahandusay sa couch, nagpapanggap na hindi napansin ang tensyon. Nang magsimula ang hapunan,
Ang hangin ay naramdaman na makapan. Patuloy na nagbibigay si Michael ng matatalim na tingin kay Jessica, hinahamon siya na hamunin siya. Nagbulungan si Mrs. Bennet ng mga insulto sa likod ng kanyang napkin. Sa kalagitnaan ng pagkain, inihampas ni Mature ang kanyang baso sa mesa. Sa tingin mo tuso ka, di ba? Ang kanyang boses ay malakas sapat para sa lahat na huminto sa pagkain. Tuminala si Jessica, kalmado. Ano ang problema mo, Mature? Tumayo si Mature mula sa kanyang siya. Ligaw ang mga mata. Ang problema ko ay itaw. Hindi mo ako iginagalang sa harap ng pamilya ko. Nagtatago ka sa paligid na gumagawa ng mga tawag sa telepono sa tingin mo maaari mo akong gawing isang handan. Sumigaw si Mrs. Bennet. Tama na, my crown Jessica, apologies ka na. Hindi gumalaw si Jessica. Para saan? Para ipagtanggol ang sarili ko. Para hindi maging puppet mo. Naglakad si Machot sa paligid ng mesa, dumating mismo sa harap niya. Kung hindi ka maranahimik tumayo si Jessica ng dahan. Sasakpan mo ako ulit, sa harap ng lahat. Tumahimik ang silid. Gumalaw si Daniel sa kanyang upuan, hindi komportabil. Tiningnan ni Mrs. Bennet nagkatapos ay tumayo. Sinusubukang isingit ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang anak at ni Jessica, ngunit sumigaw si Michael. Hinawakan niya ang polso ni Jessica, pinisi ng gusto. Nagawin mo ang sinasabi ko. Sa isang likido na galaw, umikot si Jessica mula sa kanyang pagkakahawak. Numugod si Michael, sinusubukang sampalin siya, ngunit madali siyang sidistep ni Jessica. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng automatiko, ang pagsasanay, na kumukuha. Sa loob ng ilang segundo, hilawakan niya ang braso ni Michael, pin siya sa kanyang balakang, at pin siya sa lupa. Nakaharap pababa, ang braso ay twisted sa likuran niya. Sumabog ang silid sa takot. Tumigil ka. Sumigaw si Mrs. Bennet, nagmamadali at humihila sa mga balikat ni Jessica. Sinubukan ni Daniel na i-free si Jessica mula sa kanyang kapatid, ngunit hilawakan ni Jessica ang kanyang posisyon, perpektong balansiya at hindi matitilad. Itiwan mo ang alak ko. Sumigaw si Mrs. Bennet, ngunit hindi gumalaw si Jessica. Si Matron ay nagpumiglas, ngunit ang lakas ni Jessica ay nagulat sa kanya. Siya ay napahiya, wala siyang hinina, pinid sa harap ng lahat. Sinampal ni Mrs. Bennet ang braso ni Jessica, ngunit hindi nawalan ng kontrol si Jessica. Sa wakas ay pinakawalan niya si Mysore, hinayaan siyang umakyat pabalik na parang isang nasudatan na hayop. Tuminala siya, malawak ang mga mata sa takot at isang bagay na bago, respeto. Ang silid ay kaguluhan. Si Mrs. Bennet ay humihigbi, si Dale ay in shock, si Michael ay nanginginig sa galit at tahiyan. Bumaling si Jessica sa pamilya, nakatayo ng matangkad. Sapat na ako. Hinayaan ninyo siya maging monster na ito. Pinakpan ninyo siya, sinisiya ako, at sinubukan ninyo akong sirain. Ngunit hindi ako ang inyong biktima. Hinarap niya si Michael ng direkta. Hindi mo talaga alam kung sino ako, di ba? Sa sandaling iyon, bumukas ang harapang pinto. Dalawang uniforme na army officers ang pumasok, pinangunahan ng isang matangkad na babae na nakasuot ng buong uniforme. Ang mga magulang ni Jessica ay nakatayo sa likuran nila, seryoso at mapagmataas. Nagyelo si Mrs. Bennet. Ano itong? Sino kayo? Tumango ang opisyal kay Jessica. Nag-Revert. Ang buong pamilya ay nakatitig. Sumulong si Jessica. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nako si Major Jessica Rerpers, Nigerian Army. Naglingkod ako sa aking bansa sa loob ng 10 taon. Pinamunuan ko ang mga lalaki sa pamamagitan ng digmaan, sa pamamagitan ng peacekeeping, sa pamamagitan ng sakuna. Na kinakala ninyong mahina ako. Napadapa si Metro, snap ang kanyang panga.
Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Sinagutan siya ni Jessica ng mabangis. Pinrotektahan kita mula sa alam sa katotohanan dahil gusto ko ng normal na buhay. Ngunit hindi ka karapat, dapat. Hindi mo ako karapat, dapat. Nagbasa ang army officer mula sa isang dokumento, malakas at opisyal ang boses. Michael Bennett, ikaw ay nasa ilalim ng arrest para sa domestic violence, assault, and battery. Nils Bennett, ikaw ay iniimbestigahan para sa aiding and abetting abuse. Pareho kayong sasagot para sa inyong mga apisyon. Mabilis na gumalaw ang mga opisyal. Sinubukan ni Michael na tumakbo ngunit madali siyang na-caffeine. Kumagulgol si Mrs. Bennett habang tinatanong siya habang si Daniel ay nakaupo ng nagyelo. Hindi sayang process ang nakita niya. Ang mga kapitbahay ay nanood mula sa bukas na pinto, bumubulong sa shaw. Palaging inakala ng lahat na si Jessica ay tahimik, simple. Walang sinuman ang nakahula kung sino talaga siya. Bumaling si Jessica sa kanila, ang kanyang boses ay umalinaw sa kaguluhan. Hayaan mo itong maging isang leksyon para sa bawat babae at bawat pamilya na tumitingin sa kabilang direksyon kapag nangyayari ang aabuso. Nang lakas ng isang babae ay hindi palaging malakas, ngunit ito ay totoo at sapat na ito. Niyakap siya ng kanyang ina, luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay nag-aaday ng tamis sa kanyang balikat, mapagmataa. Sumanudo ang army officer sa kanyang nahusay, my God. Sa wakas ay pinayala ni Jessica ang kanyang sarili na humingna. Naramdaman na mas magaan kaysa sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa paligid ng silid kay Michael. Napahiya at basag, kay Mrs. Bennett, Skate at tahimik, sa mga kapitbahay, na ngayon ay nakikita siya ng mga bagong mata. Itilaas niya ang kanyang baba at sinabi ang mga salita na uulitin sa komunidad sa loob ng maraming taon. Hindi mo kailanman malalaman ang leyon sa pamamagitan lamang ng balahibo nito.